Isang insidente ng pagnanakaw ang nangyari sa Barangay Maligaya sa isang bahay ni Kapitan Romualdez, isang senior citizen. Ayon sa saksi, natuklasan ng pamilya ni Kapitan Romualdez na nawawala ang mga alahas, pera at ilang mahahalagang dokumento mula sa kanyang tahanan. Ang pinakakaibang bahagi ng insidente ay ang pagkawala ng mga bagay ng walang tanda ng forced entry o pagbukas ng mga pinto o bintana gamit ang lakas. Dahil dito, ang mga pulis ay nagtutok sa posibilidad na may kinalaman ang isang taong may akses sa bahay ng biktima o kaya isang tao mula sa komunidad ng barangay. Ay, may mundo sir. Sir, pwede ba ka ma-interview regarding sa netabong krimen gahapon sa hapon na kapital, sir? Ay, pwede na kayo sir. So, sige, sir. Before ka mag-start, sir, pwede na makuha yung personal information, sir? Pangalan, sir? Ay, sige. Paano ko sir? Ako din si Carl sir. Estudyante. Nagapuyo sa Puro Freedom, Barangay Maligaya, Davao City. Baba, sir. Sir, pwede po mo sir, kung asa ka o kung sa oras na itabong ang krimen, sir? Buwan sir, sa akong pananaw sir, mga alas 3:30 to sa hapon na itabo. Niya, ang ginabuhat ato na time sir, kay nagkapanilig ko sa aming sukkaran. Niya, kanang narabo ko'y nabantayan sir nga, kanang dili familiar nga tao sir ba? Ba, sir? Na ba kayo napansin na dili normal siyang pinalihok, sir? Nakakayo sir, kay sa pagtanaw na ko saya sir, kay kanang balisa siya sir ba niya, Balisa. kanang sige siya tanaw-tanaw siya asa, tapos nagadala siya bag, tapos nasa ginatago sir ba, ambot lang unsa to sir. Na ba kayo nadungog na dili normal na saba, sir? Ay kana sir, kay wala jud ko kadungog sir, pero after 30 minutes na to sir, kay nakadungog na ko sir sa ila kapitan sir na initabo pangawat daw. Dito ra pud ko nakadungog sir sa among mga silingan sir, kay ikalat nila sir. Sir, last question, sir. Pwede ba lang ako pwede ba nimo i-describe ang suspect, sir? Ay kuan sir, kay katong layo-layo man to gamay sir. Tapos pero maklaro gyapon ako gamay ang iyang nagakalog siya sir, tapos murag mga mas gamay pa niya sa kuha sir, tapos iyang nasa tato diri sir, tato Usa nga to, sir? kanang murag dragon sir, dragon orbiting. Tapos iyang bag sir kay murag pula mo to sir, tapos iyang sanina sir kay itom o kuan itom, tapos naka short sa sir. So, sir, salamat kayo, sir, no? O sige sir. At kanin mga information, sir, pwede natin yung magamit sa pag-investigate sa netabong krimen, sir. Sige, sir. Sige sir. Sige, sir. Pwede na mo, sir. Salamat kayo, sir. Sige, sir. Mayang buntag, sir. Salamat sa pagto sa presento, sir. Ringdo sa sir. Salamat. Sir, i-invite tayo ka diri, sir, sa presento, sir, kay namin gusto ipakunta na, sir, regarding sa naitabong krimen ila kapitan ng Romualdez gahapon, sir. Sige. So before ko mag-start ng pakunta na, sir, gusto lang ko makabalo sa imong pangalan, sir, edad o address, sir. Ay, ako na si Ben Tinison, 20 son, 30 anyos. 30. Nagapuyo sa Purok Peace 123, Barangay Matina, Davao City. Okay, sir. Regarding sa sir, sa krimen na itabo gahapon, sir, gusto lang may makabalo, sir, kung may alam ka ba about sa nitabo, sir, ila kapitan Romualdez, sir. Ay, kana sir, kay nakaibaw ra ko tungod sa mong silingan. Katag nung ko ng istorya na sir, kay kanang pagbangawat sir, niabot sa mong barangay. Dito ra pud ko nakaibaw. Okay, sir. Kasi, sir, sa isa sa among kinafocus sa pag-investigate, sir, is kung may related ba yung alita ni Kapitan Romualdez, sir, sa netabo nga krimen, sir. Ay, wala sir, oy. Kanang away na mo ni Kapitan Romualdez sa Yuta. Anto di istorya ra na niya ako sir, maayo mong tao sir. Di mo ko mubuhat og laing binuhatan sa tao biskan na may away. Okay, sir. Sir, pwede ba niyo ma-prove na sa mua na wala ka sa oras o sa lugar sa itabo ang krimen?
Ay, kon sir, nagtrabaho ko na nga time sir dito sa Alorica sa Batina dapit tapos akong trabaho na sir gikan alas 8 hangtod alas 5. So wala na tapos sir. Nya ang kwan sir na overtime pa jud ko sir 5 ka oras. So mga alas 10 na ako ulit, Oh, sir. nga na, sir. Okay, sir. Sige sir, mawala to sir. Thank you sa pag-cooperate sir. Hantod karon, continue niyo po ng pag-investigate sa nitabong krimen sir. Kung nami additional nga po to sir, pwede ba ta ka makontak anytime sir? Ay sige sige. Sige sir. Yatag na ang number mo. Sige sir, pwede na ako magawa sir. Good morning sir, papasit sir. Sir, thank you sa pagkasama ng police station sir. Sir, before ko magsugod, pwede ba lang makuha yung personal information, yung edad, pangalan, o address po sir. Opo sir, ako po si Pedro Duterte, Pedro Duterte. 36 anyos, nakatira sa Boulevard, Davao City. Okay sir, the boss. May ilang tanong lang kami sir regarding sa nitabong agreement sa pagpangawat nila Kapitan Romualdez sir. Sir, ang question ko sir is, pwede mo ba ikwento kung saan nung gabi ang naganap ang krimen? Opo sir, nasa bahay lang po ako kasama ng aking pamilya. Okay sir, sa bahay. Sir, may saksi bang makakapatunay na nasa bahay ka nga? Opo sir, ang aking asawa at mga anak. Asawa at anak. May ilang nakita sa iyo sir malapit sa bahay ni Kapitan Romualdez bago nangyari ang aksidente. Ano masabi mo doon sir? Sir, dumaan lang po ako papunta sa lugar na yon dahil may pinuntahan akong kaibigan. Pero wala po akong ginawang masama. Okay sir. Yes sir, paano mo ma-explain sir nga ang wallet ni Kapitan Romualdez sir is napunta sa iyong bag sir? Hindi ko po alam kung paano napunta yung bag na yon. Baka may naglagay habang hindi ko po napapansin sir. Pedro, importante ang pagiging tapat mo sa panayam na ito. May mga ebidensya at saksi na tumuturo sa iyo bilang may kinalaman sa krimen. Sir, hindi po ako magnanakaw. Natutokso man ng iba. Hindi ko po kayang gawin yan. Lalo na po, may pamilya ako. Mabuti kung ganun. Ipagpapatuloy namin ang investigasyon. Pero kailangan namin kooperasyon mo. May gusto ka bang idagdag? Wala na po sir. Ang totoo lang po, ang sinasabi ko, sana po maliwanag ang lahat. Salamat, Pedro. Until now, continue pa ang pag-investigate sa katunay tabang krimen. Pwede ba lang mo ka makontak anytime kung napamay gusto ipangutana sa imo?